Ayan, so welcome back sa ating channel. So sa video ito, pag-usapan natin, ano nga ba ang dahilan kung bakit may mga security guard at saka CCTV operator na hindi magkasundo? Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na to, baka naman pwede pa pinutang subscribe at saka paiwan na rin ng like. So bago natin pag-usapan yon, pag-usapan muna natin yung advantage nung magkasundo yung CCTV operator. Ito yung yung CCTV operator ay nandun lang sa site or nasa isang building lang kasama yung mga security. So, ayan, mag-uusap sila, gagamit ng mga TIN codes, gagamit ng telepono. Mas maayos yung flow ng communication ng dalawang department, yung sa CCTV at saka sa security. Mas maayos ang flow. Minsan nga, hindi lang minsan, madalas, ginagawang 7 ni OIC yung CCTV operator. Totoo. Tapos, ang pagdating doon sa CCTV operator, kung may napapansin siya na mga kailangan punahin doon sa security, tinatawagan niya ng pansin sa radyo na, oy, magganito ka, magganyan ka. Kasi, maaaring makita to ni boss, maaari ka maparusahan. Nagbibigay ng warning. Unlike doon sa ibang agency, ibang agency or ibang tao, hindi man siya agency, hindi sila kasama ng team ng security. Halimbawa, ang kumpanya is may branch sa Luzon, Visayas, Mindanao, tapos ang nagmo-monitor is nakatira doon sa bahay ng may-ari or nagpipiling may-ari, na ang ginagawa, pagdating ng duty niya, may logbook kasi yung CCTV operator. So pagdating ng duty niya, ilalagbook niya kung ano yung mga mapapansin niya sa kanyang namomonitor. Sasabihin, Channel 16, sa Mindanao branch, ang may delivery galing sa ganitong 40-footer container galing sa ganitong kumpanya. Lalong-lalo na yung mga delivery na yung logo ng kumpanya is nakalagay sa truck. Delivery ng ganito. May pull out ng ganito, signed by ganito or si SG ganito ang naka-duty. Okay lang 'yon. Tapos ilalagay doon si SG ganito natulog, si SG ganito kumain, si SG ganito umalis sa pwesto, tapos anong oras bumalik. Mahirap yung ganyan. Kasi halimbawa, pag ilalagbook kasi ilalagbook ng operator. Pagkatapos ng duty ng operator, ipapasa ni operator yung logbook doon sa may-ari or sa admin, doon sa official niya. Ang gagawin naman ni official, hindi pa tapos ang duty, nagtatawag na. Hindi pa tapos ang duty ng operator na minsan, nagtatawag na doon sa security. Oy, bakit umalis ka ng ganito katagal? Bakit ka nagsiselfon sa oras ng trabaho? Bakit? Paano kung during sa tawag niya, mayroon kang delivery? So, ano uunahin mo? Uunahin mo bang sagutin ang tawag niya? Or uunahin mo kasi kasuhin yung delivery mo or pull out mo ng, sabihin natin may pinull out na mga canned goods, sardinas. Ano unahin mo? Magbilang ng sardinas o yung magpaliwanag sa kanya? Mahirap kasi ikaw ang nagbabantay, security ka, nagbabantay ka doon, binabantayan mo yung property nila, binabantayan ka rin ng CCTV operator na nando nakatira sa bahay ng may-ari, at yun ang mahirap. Tapos, gumaganti naman ang security guard. Tatawag si CCTV operator. Pacheck ng truck, lalabas na yung truck, pacheck, kasi, pabalik ng truck. Tumawag si boss. Pabalikan yung truck kasi magdadagdag pa ng karga. Sasagot naman sa telepono yung guard. Ay, choppy, wala akong marinig, choppy ka. Then may mga instances na magbibigay ng instruction si guard na ipa-check ng ganitong file sa CCTV. So, ikaw, si CCTV operator, hinahayaan na maghanap-hanap ng files. Hinahanap yung video na yon. Pagkatapos, tapos na pala, halimbawa may na-misplace, tapos nakita na yung item, si CCTV operator nagre-review pa, hindi man lang in-inform na itigil mo na yung pagre-review kasi nakita na yung item. So, may mga pangyayaring ganyan. Ito ay sa kadahilan ng yung kumpanya or yung management it's either walang tiwala sa guard na naka-duty doon or nagkukuripot. Mga ganyang dahilan. Gusto niyo makasiguro na yung mga guards ay nagtatrabaho ng maayos. So, mas makakapagtrabaho po kung mayroong mang may-ari ng kumpanya na manunood nito, mas makakapagtrabaho ng maayos yung security guard nyo kung hindi nyo laging pinagtatatawagan para pagalitan, pagtatanungin. O halimbawa, yun nga yung senaryo na ganyan. Mayroong magpo-pull out ng, sabihin natin na sardinas. Magpo-pull out ng sardinas doon sa kumpanya nyo. So, ako ang duty, security guard. Ano unahin ko? Yung
pull out ng sardinas? Nakikita yung kumpanya nyo? O yung sagutin ko yung tawag ng telepono para magpaliwanag kung bakit yung panggabi tulog, or kung bakit yung panggabi nagawang mag-cellphone, bakit matagal kumain. Mahirap kasi yung ganyan. Kung yung CCTV operator nyo wala talagang kumbaga walang experience or walang background sa pagiging security. Pasalamat yung CCTV operator kasi walang nagmumonitor sa kanya. Peaceful na peaceful siya doon. Hindi kagaya doon sa mga nasa site ng mga security guards, pinapapak na ng lamok, binabantayan, nagbabantay sa pwesto, binabantayan din sila. Yun ang mahirap. Tapos pag malingat lang, mawala lang sa camera, magtalagbok na yung operator na ito nawala to sa camera ng ganitong oras, hindi ba pwedeng tumayo, hindi ba pwedeng maglakad-lakad. Tapos ayan, syempre may mga kautusan din si CCTV operator. Tatawag si CCTV operator. Pa-check na ng ganito, may taong nakatayo dyan, kanina pa yan. Pa-check na ng ganito, minsan hindi pinupuntahan kaagad ni security guard. Lalo kung tatawag sa'yo, hindi ko maiiwan yung pwesto ko. Siyempre, itatawag natin sa roving. So, ganun kahirap kapag ang kumpanya ay walang tiwala doon sa mga security na nasasakupan nila. Pwede naman kayo magkaroon, mas maganda pa rin kung ang CCTV operator at saka security ay nasa isang agency, or kahit hindi man sila nasa isang agency, may maayos sila na communication. So, may maayos sila na samahan. Yung willing silang magtulungan, hindi yung nagsisiraan sa isa't isa. Kasi sa ganyang setup na yung operator niya walang ibang ginawa kung hindi obserbahan yung guard on duty, hindi talaga magkakaroon ng yung kumpanya nyo ng ganyan. So, kung mas maganda pa rin kung isang agency sila or may samahan sila na nasa isang lugar para mas maayos yung flow ng trabaho ng security guard at saka CCTV operator. Hindi sila nagsisilipan sa kung ano yung trabaho, ano yung pinaggagawa nila dyan. So, paano kung may sunog? Tatawag yung CCTV operator, sasabihin ni CCTV operator, "Sir, pa-check ng ganitong oras kasi may nasusunog na yung area." Sabihin naman ni guard, Chappy, hindi kita marinig, Chappy yung tawag mo. So, paano kung ganun yung mangyari? O since ikaw, na may-ari ng kumpanya, wala kang tiwala sa yung mga security guard, tapos maliit pa pasahod mo, baka layasan pa lalo yan. Di mo naman pinapasahod ng maayos, napakahigpit mo pa, kapag magkasunog, baka mangyari, yung nangyari sa amin, na nagkakasunog dun sa taas, yung mga guards, building guard, suot-suot na yung bag, nagawa pa manigarilyo, dyan sa Binondo noong 2018. So, ayan, hanggang dun lang. Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. Huwag lang mathematics. Okay?